Sa mga nakaraang sessions ay naglakbay tayo sa nilalaman ng banal na Biblia upang siyasatin ang mga bakas ng banal na misa. Napag-aralan natin na ang kasaysayan ng pagsamba ay matatagpuan sa Luma at Bagong Tipan. Ngayong gabi ay tatapusin natin ang ating paglalakbay sa Biblia dahil natapos na natin ang Lumang Tipan ng session number 3 tapos Bagong Tipan session number 4. Ngayon ay dalawang aklat sa Bagong Tipan ang ating pag-aaralan na magbibigay sa atin ng malalim na pag-unawa sa ritual ng pagsamba. Ito yung sulat sa mga Hebreo at yung aklat ng pahayag. Marami tayong matututunan tungkol sa mga kahulugan ng mga bahagi ng banal na misa at higit sa lahat, matutuklasan natin na ang misa ay langit sa lupa. Yan po ang ating aabangan mamaya sa Lakbay Misa. Tayo ay magbalik-aral. Sa nakaraan nating mga sessions ay sinimulan natin ang paglalakbay sa Biblia. Una po yung misa sa Lumang Tipan. At ating napag-aralan na ang larawan ng pagkapari ay matatagpuan na pala kay Adan. May larawan din ng sakramento ng binyag doon sa baha noong panahon ni Noe. Ang binyag ang naghahanda sa atin para tayo ay makibahagi sa misa. May aninag din ng simbahan doon sa barko na ipinagawa ng Diyos kay Noe. At sa mga kasaysayan ng mga patriarka na kilala natin na ang pagsamba ay sa pamamagitan ng pag-aalay. Noong una ay sa pamamagitan ng pag-aalay ng hayop. May larawan din ng pag-aalay ng tinapay at alak doon sa kwento ng pagtatagpo ni Melkisedek at Abraham. At doon sa pista ng Pasko ay may aninag din ng pagbabahid ng dugo, no, na ating kakamit sa misa. May larawan din ng tinapay ng Eucharistia nung ang Israel ay nandoon sa disyerto at kumakain noong mana, yung tinapay na mula sa langit. At nakita natin yung ritual ng pasasalamat, yung pag-aalay ng toda, na pag-aalay din ng tinapay at alak. Kaya sa Lumang Tipan ay nakatatak ang banal na misa. Pagkatapos ay binaybay naman natin ang Bagong Tipan at nakita natin na simula pa lamang sa kapanganakan ng ating Panginoong Hesus ay marami na rin tayong makikitang mga bakas ng banal na misa. Noong ipanganak si Jesus sa Bethlehem, ay pinili pala ng Diyos yung lugar na yon dahil ang kahulugan ng Bethlehem ay bahay ng tinapay. Tapos, nung isilang ang ating Panginoon, inihiga siya sa isang sabsaban na lalagyan ng pagkain ng mga hayop. Ang mga ito ay pahiwatig na ang sanggol na isinilang ay tinapay ng magiging pagkain ng sanlibutan na ating tinatanggap sa Eucharistia. Doon naman sa kasalan sa Kana, kung saan ang tubig ay naging masarap na alak, larawan pala iyon ng isang dakilang kasalan. Kasalan ni Jesus at ng simbahan, kung saan ang alak ay magiging dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang kasalang ito ang ating pinagdiriwang sa banal na misa. At yun namang pagpapakain ng 5,000 tao
ay malinaw na larawan ng huling hapunan at ng banal na misa, kung saan si Jesus ay kumuha ng tinapay, binasbasan iyon, pinaghati-hati at ibinigay sa kanyang mga alagad. Sa buong ebanghelyo ni San Lucas, mga piging, mga kainan ang ginamit na okasyon para ituro ni Jesus ang kaharian ng Diyos at para ibuklod sa kanya ang iba't ibang klase ng mga tao. Pahiwatig pala ang mga piging na ito ng piging ng Eucharistia. Dahil ang piging ng Eucharistia ang okasyon para matutunan natin ang mga katotohanan tungkol sa kaharian ng Diyos at upang ibuklod ng Panginoong Hesus ang buong simbahan sa Kanya. Sa Ebanghelyo ni San Juan, matatagpuan yung mahabang diskurso tungkol sa tinapay ng buhay. Noong bigasin ni Jesus itong pagtuturo na ito, hindi naunawaan ng mga Hudyo na ang tungkol sa makalangit na pagkain na walang iba kundi ang kanyang katawan. Subalit, magiging malinaw ang katotohanan ito pagdating noong pagtatatag ng bagong tipan. Ang mga katotohanan na ito ay mahalaga, pero mahirap pa rin unawain kahit nasa panahon natin ngayon. Kaya mahalaga na pag-aralan upang maunawaan ang tunay na yaman ng banal na komunyon. Sa pag-aalay ni Jesus ng kanyang buhay sa krus ay nagkaroon ng katuparan ang pag-aalay ng kordero sa lumang tipan. Nagkaroon din ng kagampan ang mga pangako ng kaligtasan sa buong kasaysayan. Ang lahat ng ito ay nagaganap para sa atin sa tuwing tayo ay nagsisimba. Yung dakilang pag-aalay ni Jesus ng kanyang buhay ay naipapasa ngayon natin. Kaya nagaganap sa misa ang kagampan ng buong kasaysayan. Noong mabuhay mag-uli si Jesus, ay paulit-ulit niyang ginawa ang paghahati ng tinapay kasama ang mga alagad. Kaya ipinagpatuloy ng mga apostol ang itinuro ni Jesus na pag-aalaala na kilala natin ngayon bilang banal na misa. Kaya ang ritual ng Eucharistia ang siyang naging puso ng buhay ng unang simbahan at kamangha-mangha na doon sa salaysay ni Saint Justin Martyr noong taong 150 kung papaano nila ginagawa yung Eucharistia, eksakto pa rin kung papaano natin ipinagdiriwang ang Eucharistia. Na-preserve pala ng simbahan ang ritual ng banal na misa. Tiningnan din natin ang mga turo ni San Pablo dahil ito ang nagbigay sa simbahan ng matibay na basihan tungkol sa Eucharistia. Katulad ng tamang disposisyon para tumanggap ng katawan at dugo ni Jesus. Itinuro din ni San Pablo na matapos nating tanggapin ang pag-aalay ni Jesus ng kanyang sarili, inaanyayahan din tayo na ialay ang ating sarili bilang mga handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos dahil sa kapangyarihan ng banal na misa, naging kaisa tayo ng handog ni Jesus. Ang dami nating natutunan tungkol sa banal na misa. At yung ating mga natutunan ay hindi lamang mga turo ng simbahan, hindi lamang mga turo ng mga obispo at pari, kundi mga bakas na matatagpuan mismo sa banal na misa at sa banal na Biblia. Kaya matibay ang ating pag-unawa. Tunay nga na ang misa ay nasa Biblia.
Simulan na po natin, no, ang ating pagtalakay ngayong gabi, no? Ang misa sa Hebreo at pahayag. Noong magsisimula akong magka-interes na palalimin ang aking pananampalataya, may isang katanungan sa aking isip. Madalas ko kasing naririnig na itinuturo na ang banal na misa ay itinatag sa huling hapunan. Pero malaking palaisipan sa akin, bakit magkaiba ang anyo ng misa ngayon kumpara sa huling hapunan? Una, hindi na tayo nakaupo palibot sa isang hapag, kundi nakaharap tayo sa isang malapalasyong altar. Ibang-iba yung setting ng huling hapunan at ng banal na misa. Hindi natin kasama sa isang table, sa isang hapag, ang punong tagapagdiwang. Yung punong tagapagdiwang, nandoon siya sa ating harapan. Nasa isang malatronong santuaryo. Hindi rin tayo kumakain ng mapapait na gulay at nagsasalo sa laman ng inihaw na kordero kasama ang alak at tinapay. Hindi na nga tayo umiinom din ng alak, ang tinatanggap natin ay yung tinapay. Kaya palaisipan sa akin kung kailan na bago ang anyo ng misa at ano ang basihan ng pagbabago na ito. Naitatanong ko sa aking sarili, bakit nga ba ibang-iba ang pagdiriwang natin ngayon ng misa? Pinalitan na ba ng simbahan ang misa? At hindi na ba ito tapat sa orihinal na anyo? Nagkaroon lamang ng kasagutan ang mga tanong ko nang mapakinggan ko ang mga lecture ni Dr. Scott Hahn tungkol sa aklat ng pahayag. At lalo na nang mabasa ko yung itong kanyang aklat na The Lamb's Supper, The Mass as Heaven on Earth. Napakagandang libro po kung kayo ay makakakuha ng kopya. Higit pala nating makikilala ang banal na misa gamit ang mga pangitain ni San Juan at gamit yung mga isinulat nung manunulat ng sulat sa mga Hebreo. Yung mga pangitain, ang mga pangitain na yon ay pagdiriwang pala ng banal na misa doon mismo sa langit. Halimbawa, doon po sa sulat sa mga Hebreo ay ganito inilarawan yung makalangit na pagdiriwang ng misa. Sulat sa mga Hebreo, chapter 11, verses 22 to 24, chapter 13, verse 10. Ang nilapitan ninyo ay ang bundok ng Sion at ang lungsod ng Diyos na buhay, ang Jerusalem sa langit na kinaroroonan ng di mabilang na anghel. Ang dinaluhan ninyo ay masayang pagtitipon ng mga panganay na anak na ang mga pangalan ay nakatala sa langit. Ang nilapitan ninyo ay ang Diyos na hukom ng lahat at ang mga espiritu ng mga taong ginawang ganap. Nilapitan ninyo si Jesus, ang tagapamagitan ng bagong tipan, at ang dugong iwinisik na may pangako ng mas mabubuting bagay kaysa sa isinisigaw ng dugo ni Abel. Tayo'y may isang dambana at ang mga paring naglilingkod sa sambahan ay hindi maaaring kumain ng mga inihandog sa dambanang ito. Himayin natin. Ang nilapitan ninyo
ay ang bundok ng Zion. Bundok. Kaya pala yung mga santuario sa mga simbahan, karaniwan ay nakataas. Larawan pala iyon ng isang bundok at hindi basta bundok. Ang nilalarawan ay yung banal na bundok ng Zion. Yung Zion ay hindi lamang pala yung bundok ng Zion dito sa Israel, kundi ang lungsod ng Diyos na buhay. Hindi Jerusalem sa Israel, kundi Jerusalem sa langit. Kaya pala nasa maraming mga simbahan, yung palamuti sa santuario ay maraming ginto. Kahit na mahal yung mga ginto na accent sa santuario, ginagastosan ng simbahan na halos mabalot sa ginto yung santuario dahil makalangit na Jerusalem, ang lungsod ng Diyos na buhay, ang inilalarawan ng mga santuario. Ang nilapitan ninyo ay ang bundok ng Zion, ang lungsod ng Diyos na buhay, ang Jerusalem sa langit, na kinaroroonan ng di mabilang na anghel. At sa mga altar pala, kaya pala madalas ay merong mga dekorasyon ng mga anghel at mga kerubin. Dahil kasama natin na nagdiriwang ng misa yung mga anghel at kerubin na nandoon sa langit. Mas maramdaman natin na nandoon nga tayo sa bundok ng Zion sa makalangit na Jerusalem at kasama natin yung mga anghel. Ganoon ang disenyo ng ating mga simbahan. Ang dinaluhan ninyo ay masayang pagtitipon ng mga panganay na anak na ang mga pangalan ay nakatala sa langit. Ang mga inaanyayahan sa misa ay mga Katolikong binyagan, kaya mga panganay na anak. Tayo ay mga anak ng Diyos sa bisa ng sakramento ng binyag. Kaya tayo ang inaanyayahan na dumalo sa banal na pagdiriwang. At kapag tayo pala ay nagsisimba, nakatala ang ating mga pangalan sa langit bilang pamilya ng Diyos. Praise God! Ang nilapitan ninyo ay ang Diyos na hukom ng lahat. Hukom ng lahat. Kaya pala yung upuan ng pari na kinatawan ni Jesus na hukom ay parang trono. Dahil siya ay sa pamamagitan niya ay nasa presensya tayo ng Diyos na hukom. Nilalapitan din daw natin ang mga espiritu ng mga taong ginawang ganap. Kaya pala may mga imahe tayo ng mga santo at martir. No? Madalas pinupukol sa atin na bakit daw tayo may mga imahe. Sinasamba ba natin sila? Hindi sila ang sinasamba natin. Ang sinasamba natin ay iyong nakaupo sa trono, ang Diyos. Pero kasama natin yung espiritu ng mga taong ginawang ganap. Kaya para maramdaman natin na kasama natin sila, yung mga santo at martir, ay meron tayong mga imahe nila ng mga santo at mga martir. Nilapitan ninyo si Jesus, ang tagapamagitan ng bagong tipan. Kaya pala sinasabi na yung pari ay alter Christus. Siya ang kinatawan ni Hesukristo na sa ating pagdiriwang ng Eucharistia dito sa lupa. Pero ang tunay na nagdiriwang, ang tunay na celebrant, ay ang ating Panginoong Hesukristo dahil siya ang
tanging tagapamagitan ng bagong tipan. At ang dugo na iwinisik ay may pangako ng mas mabubuting bagay kaysa sa isinisigaw ng dugo ni Abel. Yung dugo na iniinom sa misa, iyon ay dugo ng tipan na katuparan ng mga pangako sa lumang tipan. Tayo'y may isang dambana at ang mga paring naglilingkod sa sambahan ay hindi maaaring kumain ng mga inihandog sa dambanang ito. Yung mga pari sa lumang tipan ay hindi pinalad na lumapit sa dambana. Pero tayo, kahit hindi tayo pari, tayo ay nakalalapit sa dambana ng Eucharistia dahil tayo ay mapalad na nabubuhay sa bagong tipan at nakikibahagi sa mga biyaya ng banal na misa. Wow! Mahalaga pala na maunawaan natin yung disenyo ng simbahan, yung kahulugan ng presensya ng pari, yung kahulugan ng mga imahen upang ating maunawaan na tayo ay nakikibahagi sa isang makalangit na pagdiriwang at magiging mas mayaman ang ating pagsisimba kung pinag-aralan natin yung mga makalangit na kahulugan na iyon. Isa pang tema sa sulat sa mga Hebreo ay ang pagkapari ni Jesus. Ipinaliwanag ng manunulat na ang pag-aalay ni Jesus sa krus doon sa Kalbaryo, hindi lamang isang pagpapakasakit at kamatayan, kundi isang pag-aalay. Pag-aalay ng sarili sa Diyos. At yung pagpapakasakit na iyon at yung kanyang kamatayan na minsan lamang naganap doon sa Kalbaryo, iyon ay pangwalang hanggan. Kaya magpasa hanggang ngayon at magpakailanman, si Jesus ay patuloy na nag-aalay ng sarili doon sa langit. At kasama tayo doon sa pag-aalay na yon. Sa tuwing tayo ay nakikibahagi sa banal na misa. Yung pag-aalay niya na patuloy na nagaganap doon sa langit ay nagiging karugtong ng ating pag-aalay ng banal na misa. Nung mabuhay mag-uli si Jesus at umakyat siya sa langit, dala-dala niya yung kanyang pagkatao. Kasi katawang tao ay umakyat doon sa langit. At yung katawan ng tao na yon, yun ang nakaupo sa kanan ng Diyos Ama sa langit. Kaya, doon sa banal na misa sa langit, represented tayo ni Jesus. Kinakatawan niya ang buong sangkatauhan doon sa pag-aalay na magpasawalang hanggan na nagaganap doon sa langit. Doon sa langit ay merong nagaganap na isang dakilang liturhiya na kasama doon sa makalangit na pagdiriwang yung mga kasama doon sa makalangit na pagdiriwang yung mga nasa lumang tipan na nababasa natin, yung mga nauna na sa atin, nasa langit na, sila yung church triumphant. Kasama natin lahat ng mga nabubuhay dito sa mundo na kabilang sa church militant. At kasama rin natin yung mga kaluluwa sa purgatorio, yung church suffering. Kaya ang buong kalangitan, ang buong sangkalupaan ay magkakasamang nagdiriwang sa banal na Eucharistia. Tunay nga na masasabi natin na ang misa ay langit sa lupa. Nagtatagpo ang langit at lupa sa banal na
Eucharistia. Napakayaman po, di ba? Tungo naman tayo sa aklat ng pahayag. Ang aklat ng pahayag ay may reputasyon bilang pinakamahirap na aklat para pag-aralan at unawain. At may reputasyon din ito bilang nakakatakot at malagim na propesiya tungkol sa katapusan ng mundo. Kaya marami ay iniiwasan yung aklat ng pahayag. Yung pananaw na ito ay galing sa tradisyon ng mga Protestante dahil sila ay hindi nagpapahalaga sa liturhiya at sa pagkapari. Kaya naman, may iba't ibang mga interpretasyon ang mga Protestante na Bible scholars tungkol sa aklat ng pahayag. Merong preterist, merong historicist, merong futurist, merong idealist at iba pang mga east-east at merong integrative na interpretation ng aklat ng pahayag. Huwag na nating busisiin yung iba't ibang mga interpretasyon na yon. Para sa atin na nagpapahalaga sa liturhiya, ang nilalaman ng aklat ng pahayag ay tungkol sa banal na misa. Sa simula noong aklat, sa gitna noong aklat, at doon sa katapusan noong aklat, hitik na hitik sa simbolismo ng pagsamba. Kaya nga, maraming mga verses, maraming mga talata mula sa mga aklat ng pahayag ang ginamit sa banal na misa na nagsimulang gamitin noong mga unang panahon at hanggang ngayon, ginagamit pa rin natin sa ating liturhiya. Halimbawa, saan ba nanggaling yung paggamit ng insenso sa banal na misa? Lalo na kapag mayroong mahalagang kapistahan, ay gumagamit ng insenso. Ano bang kahulugan noong insenso? Wala naman tayong mababasang insenso doon sa huling hapunan, di ba? O kaya doon sa ministry ni Jesus, wala rin tayong mababasa na insenso. Dito pala sa aklat ng pahayag. Dito nang ikwento ni San Juan yung kanyang pangitain tungkol sa makalangit na liturhiya ay merong elemento ng insenso. At ganito yung salaysay ni San Juan. Aklat ng Pahayag, chapter 8, verses 3 to 4. Dumating ang isa pang anghel na may dalang gintong sunugan ng insenso at tumayo sa harap ng dambana. Binigyan siya ng maraming insenso upang ihandog sa dambanang ginto na nasa harap ng trono, kasabay ng mga panalangin ng mga hinirang ng Diyos. Mula sa kamay ng anghel ay tumaas sa harapan ng Diyos ang usok ng insenso, kasabay ng mga panalangin ng mga hinirang ng Diyos. Sa banal na liturhiya doon sa langit na nasaksihan ni San Juan, yung mga anghel ay naghahandog ng insenso sa harap ng trono ng Diyos. At sabi doon sa aklat, yun daw usok ng insenso ay kasabay ng panalangin ng mga hinirang ng Diyos. Ang pag-iinsenso sa misa ay matandang tradisyon na tinutularan ang pag-iinsenso ng mga anghel sa makalangit na misa ayon sa pangitain ni San Juan na nakatala sa aklat ng pahayag. Ang kahulugan pala ng insenso ay pag-aalay ng ating mga panalangin habang umaakyat sa pataas yung usok ng insenso, yung ating mga panalangin ay
umaakyat din doon sa harapan ng trono ng Diyos. Wow! Nung matutunan ko ito, at tuwing merong insenso doon sa misa, isinasabay ko yung aking mga panalangin. At habang nakikita ko na umaakyat yung usok ng insenso, alam ko na yung mga kahilingan ko kasabay na umaakyat sa harapan ng trono ng Diyos. O di ba? Yung insenso ay nagiging mas makahulugan, nagiging kasiyasiya kung naunawaan natin kung ano yung kahulugan niyon. At matatagpuan natin yon dito sa Aklat ng Pahayag. Katulad ng misa, yung Aklat ng Pahayag ay mahahati sa dalawang bahagi. Ang unang bahagi ay nagsisimula sa pagsisisi ng mga kasalanan at nagtatapos sa pagbubukas ng kasulatan na may 7 selyo at sa pagpapahayag nito. Masasalamin natin dito yung liturgy of the word, no, na nagsisimula sa pagsisisi ng mga kasalanan at nagtatapos doon sa pagbubukas noong aklat ng salita ng Diyos at pagpapahayag nito. Ang ikalawang bahagi naman ng aklat ng pahayag ay nagsisimula sa pagbubukas ng makalangit na templo at nagtatapos doon sa piging ng kasalan ng kordero. Masasalamin naman dito ang liturgy of the Eucharist. Bukod sa structure ng aklat, matatagpuan din sa pahayag ang napakaraming detalye na nagpapaalala sa atin sa banal na misa. Halimbawa, binanggit na ang makalangit na misa nagaganap kapag araw ng Panginoon, no? Domingo o Linggo. Binanggit din yung punong pari. Binanggit yung altar, ang kasuotan ng pari, ang hindi pag-aasawa ng mga nakatalaga sa Diyos. Binanggit din yung mga ilawan, yung mga kandila, yung insenso, yung ostya at kalis. Yung palang mga elemento ng misa na ating na-observe ngayon ay galing doon sa makalangit na pangitain ni Juan tungkol sa misa doon sa langit. Mababasa rin doon sa aklat ito yung mga pamilyar na panalangin na ginagamit sa misa katulad ng Santo, 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 yung Gloria at yung Alleluia, pati yung Antanda ng Krus. Ang basihan niyon ng mga panalangin na ito ay mula dito sa Aklat ng Pahayag. Kung hindi natin gagamitin ang banal na misa, ang liturhiya, sa pagbabasa at pag-aaral natin ng Aklat ng Pahayag, parang mga magkakahiwalay na kwento lamang yung mga pangitain na yon. Parang walang kaayusan yung aklat. Pero gamit ang liturhiya ng banal na misa bilang susi, mabubuksan natin yung makalangit na kahulugan nitong aklat.